Ang huling video ay nagtapos kay Sharon na inaayos si 2003 matapos itong sumabog, at ibinuhos ang lahat ng kanyang frustration kay Howard, na nakatayo roon na mukhang tuliro, na pagtanto niyang kailangan niyang baguhin ang paraan ng pakikitungo niya. Nagpatuloy ang kwento, at nakita natin si Howard na masaya dahil bumalik ang kanyang in-game family, at ngayon ay nagbalik ang kanyang pag-asa sa gulong ito. Tinanong siya ni 2003 kung kamusta na siya, kung kaya pa ba niyang lumaban sa mga halimaw matapos masabugan ng asido sa mukha. Tumigil si Howard upang isipin ito, at napagtanto niyang kaya pa niyang gumalaw tulad ng dati, ngunit nanginginig ng hindi mapigilan ang kanyang mga kamay, malamang hindi na siya makakapaghagis ng kahit ano. Ngunit sinabi ng robot na okay lang iyon, mula ngayon, siya na ang lalaban para sa kanya. Sa pagkakaroon ng fighting chip na naka-installa sa kanya, alam na niya ang halos lahat ng estilo ng pakikipaglaban mula sa sinaunang panahon hanggang sa pinakabagong mga estilo. Sa puntong ito, ang kanyang fighting power ay 300. Sinabi ni Howard na huwag masyadong maging tiwala dahil ang kanyang sariling score ay 70 lamang. Walang paraan na ang mga robot ay maaaring maging 300. Ngunit sinabi ni 2003 na ang fighting chip ay naglalaman ng impormasyon mula sa 400 taon na ang nakalipas, noong ang sibilisasyon ng tao ay nasa rurok nito, at ipinakita ito sa kanya, pagkatapos ay nagsimulang gumawa ng ilang mga nakakalokang galaw sa hangin, ipinakita ang boxing, judo, karate, kung fu, tai chi, Bruce Lee. Sa madaling salita, ang robot ay ngayon isang master ng martial arts. Napanganga si Howard, masyadong wild ang robot na iyon. Lumipas ang ilang oras, at nakita natin si Howard na ipinagpalit ang kanyang mga kamay para sa isang pares ng boxing gloves, at tinanong kung bakit hindi sinabi ng robot na maaari siyang maging ganito kagaling noon pa, at sinabi ng robot na hindi lahat ay kayang magpalit. Ginawa ng robot na isang fighting robot ang mask robot, at sinabi din ni Howard na walang mga engineer sa paligid. Akala ni Howard si Sharon ay isang matapobre na negosyante lamang, ngunit lumalabas na may mga taong proud, mayaman, at sobrang talino sa parehong oras. Ngunit gayon paman, oras na upang baguhin ang mga plano. Mula ngayon, magsasanay sila. Nais ni Howard na matutunan ang lahat ng estilo ng pakikipaglaban na nasa chip ng robot, hanggang sa sapat na ang kanyang pagsasanay, lalabas siya at babanatan ang mga halimaw. Namangha ang robot sa excitement ng bida. Sinabi niya sa robot na makukuha niya ang energy core na kailangan nito, at mamaya bibigyan niya ito ng magandang pintura upang magmukhang isang transformer. Ngunit sinabi ni 2003 na gusto niya ang shelter logo sa kanya, na parang trigo o ano paman. Sumang-ayon si Howard. Ipapaint niya ang trigo logo kahit saan, kahit sa banyo kung gusto nito. Lumipas ang ilang oras, at nakita natin si Howard na nakatingin sa malaking energy core. Naaalala niya ang sinabi ng robot na ang pagsabog ng bagay na iyon ay magiging kasing lakas ng isang nuclear bomb. Ngunit bigla, may isang babaeng boses na nagtanong kung bakit siya huli, at sa pangunahing monitor ay lumitaw ang siyentipiko na lumikha ng laro, sinasabing ang energy core ang pinakamahalagang mapagkukunan sa larong ito. Karaniwang titingnan ng mga manlalaro ito. Tinanong ni Howard kung siya ang developer ng larong ito, at sinabi niyang oo, ngunit sinabing dumiretso na sa punto. Pagkatapos sinabi niyang kailangan niyang sirain ang larong ito. Napiga ni Howard ang button nang marinig ito. Sinabi niyang hindi siya handa para doon. Paano niya siya maaring hilingin na gawin ang ganitong bagay sa ganitong oras? Nakalimutan ba niya ang babala niya? Hindi siya maaaring mapag-abot ng kanyang mga hangarin. Sinabi ni Howard na alam niya iyon. Hindi ganoon kahirap ang pag-iba ng tunay na mundo sa virtual na isa. Kaya niyang kontrolin ang sarili niya ng maayos. Sinabi ng babae na pag-uusapan nila ang isang mas realistic na problema. Handa na ba ang legal na sistema upang suportahan ang resulta ng paglabas ng larong ito? Hindi maintindihan ni Howard ang ibig sabihin niya. Tinanong niya kung sa tingin niya mananatili ang larong ito sa testing phase magpakailanman. Kapag binuksan ang laro sa publiko, milyon-milyong manlalaro ang magkakaroon ng iba't ibang kakayahan na nakuha nila sa laro sa totoong buhay, tulad niya. Sino ang makakatiyak na mananatili silang normal na mamamayan na sumusunod sa batas? Sino ang makakatiyak na hindi nila gagamitin ito upang gumawa ng anumang uri ng kalupitan? Sino ang makakatiyak na mananatili ang kaayusan ng lipunan? Sinabi ni Howard na hindi niya alam. Isa lamang siyang regular na manggagawa. Wala siyang kayang iPangako. Iyon ang dapat gawin ng mga tagapamahala ng laro. Kailangan nilang alisin ang mga mapanganib na elemento mula sa laro. Kaya sinabi ng developer ang katotohanan sa kanya. Ang pangunahing gantimpala ng larong ito ay naitatakda ng manlalaro ang limitasyon ng kanilang cell division. Ibig sabihin, para sa mga nag-miss ng biology class, kung gusto nila, maaaring mabuhay ang manlalaro magpakailanman.
Tinanong niya si Howard kung gaano karaming tao ang tatanggi sa tukso na ito. Kailan niya napagtanto na na-unlock niya ang kakayahan sa tamang paghagis ng mga bagay. Walang oras na huminto siya upang isipin kung gaano ito kabaliw. Sinabi niyang maaari nilang wakasan ang lahat ng ito. Kahit sa panahon ng kapayapaan, hindi kailanman matahimik ang mundo. Laging may isang taong nagsasakripisyo para sa ikabubuti ng nakararami. Kaya tinanong siya kung ano ang pipiliin niyang maging, isang hindi kilalang bayani o isa sa mga makasalanan sa kasaysayan. Sinabi ni Howard sa babae na hindi niya kailanman naisip na maging bayani. Isa lamang siyang ordinaryong mamamayan, ayaw ng anumang gulo, at tinanong kung paano siya makakatulong. Sinabi ng babae na simple lang ito. Kailangan lang niyang ipadala ang energy core sa lugar na ipapadala niya sa kanya. Gagamitin niya ang mga loopholes ng sistema upang sirain ang larong ito. Ang mahirap na bahagi ay ang lugar na kailangan niyang dalhin ang bagay na ito ay nasa isang mapanganib na lugar na maraming halimaw sa paligid. Mas mabuti na magdala siya ng maraming armas hanggat maaari at mas maganda kung makakuha siya ng truck. Tinanong ni Howard kung maaari siyang maghintay hanggang sa huling buwan ng 180 araw na mayroon siya sa laro upang gawin ito. Dahil sa totoong buhay, medyo screwed siya. At dito sa laro, maaari niyang gamitin ang oras upang matutunan ang mga bagay na magiging kapaki-pakinabang. Sinabi ng developer ng laro na mayroon din siyang ilang mga bagay doon na maaaring makatulong sa kanya, ngunit hindi niya siya maaaring bigyan ng 6 na buwan. Ang pinakamahabang oras na maaari niyang hintayin ay 3 buwan. Sa loob ng 3 buwan, kailangan niyang dalhin ang energy core sa tinukoy na lugar. Sinabi niyang kung gagawin niya iyon, pagsasapulan niya ang kanyang memory base, upang kapag nagising siya sa tunay na mundo, maalala niya ang lahat ng kanyang naranasan sa panaginip, lalo na ang mga bagay na natutunan niya. Iyon lang ang maaari niyang ialok. Makalipas ang ilang panahon, nakita natin na talagang sobra ang pagpaint ni Howard. Pinintin niya si 2003, at tuwang-tuwa ito. Kinuha ni Howard ang isang vial na naglalaman ng fragment ng core at ikinabit ito sa robot. Dahil ngayon na ito ay natuna, kakailanganin ng robot na ito ng mas maraming enerhiya. Nakita natin ang developer ng laro na nagsasabing ginamit ni Sharon Yang ang energy core ng labis, kaya binigyan niya ito ng aral. Siya ang nagputol ng kuryente sa sandaling iyon nang naging masama ang mga bagay. Napansin ni 2003 si Howard na nalilito at tinanong kung ano ang nangyayari. Ngunit sinabi ni Howard na okay lang lahat. Oras na para sulitin ang pagiging buhay. Sinabi niyang gusto niyang makita kung gaano siya kagaling o kaina. Sinabi niyang gusto niyang makita kung gaano kagaling ang isang robot na may 300 fighting points. Ang robot ay iniunat ang katawan nito hanggang umabot sa 3 metro ang taas, at mula doon, naghagis ito ng bomba sa mukha ni Howard na nagdulot upang siya ay mapaluhod. Sabi ni Howard, kumpara sa sulfuric acid na nasusunog sa mukha niya, wala ito, at ang suntok ay talagang parang mula sa isang boksingero. Nahanap niyang interesante ito, ganito dapat ang pagsasanay, ituloy na natin. Pagkatapos ay sinimulang bugbugin siya ng robot, sinasapol ang kanyang mga binti, sinuntok siya sa mukha, at binangga siya ng ulo. Isipin mo ang makatanggap ng suntok ng ulo mula sa isang robot. Sinabi ni 2003 kay Howard na hindi nagsisinungaling ang mga puntos. Hindi armado, mayroon siyang fighting score na 50 puntos, sa antas ng isang ordinaryong tao. Nakita ni Howard na interesante ang score na ito, naalala pa nga niya ang isang tao. Hiniling niya sa robot na subukang tansyahin ang score ng taong naalala niya gamit ang description'ng ibibigay niya. Description, magbibigay ako ng ilang opinyon. Kaya nagsimulang ikwento ni Howard kay 2003 ang kwento na sinabi ng babaeng humabol kay Josh Tay sa kanyang apartment. Nasa isang maulan at mahangin na gabi. Pumunta ang lalaking ito sa isang gang, mayroong hindi bababa sa 20 tao doon. Sila ay mga armadong drug dealer na sanay sa pagpatay habang tumatawa. Binugbog ni Josh Tay silang lahat, 20 armadong kriminal hanggang mamatay gamit ang kanyang sariling mga kamay. Sinabi ng babae na ginawa niya ito upang iligtas siya dahil magkasama silang lumaki. Pagkatapos marinig ang kwento, sinabi ni 2003 na ang score ng taong iyon ay hindi bababa sa 3,000 puntos. Kung may armas siya, maaaring dumble o higit pa ang score na iyon. Tinanong ni Howard kung nagbibiro ito, sa ganong kaso, kaya niyang talunin ang isang ruler level na halimaw mag-isa. At sinabi ng robot na oo. Ang taong nasa kwento niya ay may hindi kapanipaniwalang estratehiya, kakayahan, at pisikal na lakas. 79% ng mga ruler level na nilalang ay hindi kayang tiisin ang lakas ng 20 armas. Lalong hindi na dapat banggitin na ang mga halimaw na ito ay karaniwang medyo bobo. Marahil ay kaya ng taong nasa kanyang kwento na talunin sila.
Tinanong niya kung ang kwentong ito na sinabi niya ay isang alamat dahil hindi niya narinig ito. At gusto niyang malaman kung ano ang susunod na mangyayari. Pero napansin niya na ang tanong na ito ay nagpatahimik kay Howard dahil ang susunod na mangyayari ay tinakat niya si Howard na kung hindi siya aalis sa bayan. Palitan ng pangalan at maglaho ng tuluyan, papatayin niya ang lahat ng kilala niya. Ang kanyang mga magulang, mga kaibigan, nakita ni Howard ang isang puno sa harap niya at siya bilang bata. Pagkatapos ay tinanong niya ang robot kung kaya niyang sakupin ang buong disyerto, aabot ba ang fighting score niya sa 3,000. Gumawa ang robot ng mabilis na kalkulasyon batay sa mga score ng pinakamakapangyarihang mga halimaw doon. Pagkatapos sinabi nito kay Howard na nakaligtas siya sa isang dagat ng asido na bumagsak sa kanyang mukha. Ano pa ba ang hindi niya kayang gawin? At sinabi nito na sasamahan siya nito kahit laban pa sa Diyos. Tinanong ni Howard kung kailan ito naging matapang tulad ng bato. At sinabi niya na hindi na kailangan masyadong mag-alala tungkol sa kanya. Nang binanggit niya ang pagtatanim ng puno sa daan ng silungan, hindi siya babalik sa kanyang salita tulad ni Naruto. Ngayon, nagsisimula pa lamang ang laro. Habang nagsasanay ang dalawa, nakikita natin ang mga alaala ni Howard. Siya bilang bata na pauwi mula sa paaralan, nakikipag-usap sa mga tao sa kapitbahayan. Isang nagbebenta ng kebab ang nagbigay sa kanya ng kebab at tinanong kung alam na ba niya ang gusto niyang maging paglaki. Sinabi ng babae na sa pinakamasama, maaari niyang pamahalaan ang tindahan ng kanyang mga magulang. Pero sabi ni Howard gusto niyang magmaneho ng mga bangka. Tinanong nila kung bakit, at sabi niya ay wala lang. Gusto lang niyang maging malaya. Maaari siyang pumunta kahit saan niya gusto. Tumawa at sumigaw na nasa gitna siya ng mga alon. Natawa ang mga tao. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa mga magulang ni Howard na nag-uusap sa kusina. Mukhang dismayado sila sa isang bagay. Mukhang may tumakas na may dala ng kanilang pera, iniwan silang lubos na naghirap. Sinabi ni Howard na okay lang. Hindi niya kailangan ng allowance. Hiniling niyang bumangon sila, pero parehong lubos na nawalan ng pag-asa ang kanyang ama at ina. At hindi maintindihan ng bata nating bida kung ano ang nangyayari. Kaya nakita natin na mula bata pa lang siya. Kailangan niyang magtrabaho upang tulungan ang kanyang mga magulang. Ginagawa ang iba't ibang bagay tulad ng pagdidikit ng mga flyers, pagpuputol ng damo. Lahat ng ito ay naging dahilan upang hindi siya magtagumpay sa paaralan, natutulog sa klase. Sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang magtrabaho bilang part-time na katulong ng Mason habang nag-aaral pa rin. Dahil hindi siya magaling sa paaralan, wala siyang makukuha na mas mabuting trabaho sa buhay. Alam ito ni Howard, kaya laging alam niyang kailangan niyang magsimula ng sariling negosyo kung nais niyang baguhin ang kanyang buhay. Na naging dahilan ng problema sa isang kaibigan na niloko siya. Lagi siyang pinapaalalahanan ng kanyang mga magulang na mahirap lang sila. Hindi siya dapat sumali sa iba. At magtrabaho ng mabuti. Nakikita natin si Howard na humihingi ng paumanhin sa kanyang kaibigang si Donald na hindi maintindihan kung bakit siya humihingi ng paumanhin para sa lahat. Ayaw lang ni Howard na magdulot ng mas maraming problema. Sinabi ni Donald sa kanya tungkol sa isang malaking kumpanya na nag-hire ng mga bagong empleyado at maaari nilang subukan. Pero sabi ni Howard siguradong mabibigo siya. Tinanong ni Donald kung bakit patuloy niyang dinidinay ang sarili, at sinabing alam ng lahat na ang lugar niya ay nagtatrabaho bilang katulong ng Mason. Tinanong ni Donald kung bakit niya binabase ang kanyang sarili sa iniisip ng iba tungkol sa kanya, at bakit hindi niya tanungin ang sarili kung sino talaga siya. Pero umiling lang siya sa pagtanggi. Nagkukunwari ang mga tao na masaya, at mabilis na nabubuhay ang mundo. Ambisyoso pa rin siya, pero nagkukunwari lang na masaya. Unti-unting, inilibing niya ang sarili sa maskara ng isang normal na tao. Pero sa kaloob-looban, nabubuhay siya ng ganap na nababalisa at laging nasasaktan. Nakikita natin si Batang Howard sa ilalim ng puno. Tinitingnan niya ang daan na magiging buhay niya at nakikita ang lahat ng hirap at frustrasyon na kailangan niyang pagdaanan. Pero sa dulo, sa kabilang dulo ng daan, may nakatayo. Ito si Howard ngayon, tinitingnan ang kanyang nakaraan, kitang-kita ang lahat. Ngumiti ang kanyang panloob na bata, pero sa sandaling iyon tinawag siya ni 2003, tinanong kung saan siya nakatingin. Ang ating bida, habang binabagsak ang patay na mutant wolf sa lupa, ay nagsabi na wala lang. Gusto lang niyang makita kung nasa tamang daan siya. Ngayon na 100% na siyang motivated, si Howard ay nangangaso ng mga halimaw na parang baliw, at siguradong tinatalo silang lahat gamit ang kanyang sariling mga kamay. Nag-aalala ang robot, palaging sinasabi na sila ay nasa pagsasanay pa rin, pero si Howard ay ganap na nakatutok sa pagpapabuti ng kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Gusto niyang maging mahusay sa hand-to-hand combat.
Sa isa sa mga iyon, sinubukan niyang mag-backflip at bumagsak ng ulo pababa sa lupa. Sinabi ni 2003 na huwag magpakasaya. Wala itong saysay na maglaro sa laban. Sinabi nitong kailangan niyang gamitin ng mahusay ang kanyang katawan kahit lakas ng daliri. Kung magbibigay siya ng mabilis at tumpak na atake sa isang mahalagang bahagi, sapat na ito para mawala ng kakayahan ang kalaban na lumaban. Sa utos na ito mula sa robot, nagsimulang maging mas matalino si Howard at magtuon sa mga mahalagang bahagi ng hayop. Tinamaan niya ang lalamunan ng isang mutant na oso na parang nawala ng lakas ngunit sa katotohanan ay muling nagbalanse at hinabol siya ng mas matindi. Ngunit pinutol ni 2003 ang ulo ng hayop nang hindi nagdalawang isip. Habang pinapatay ang hayop, sinabi niya kay Howard na ang kasalukuyang limitasyon niya ay 100 punto sa isang laban ng buhay at kamatayan. Kung makakaharap siya ng isang halimaw na may higit sa 100 puntos, hindi sapat ang pagtutok lang sa mahalagang bahagi. Sumang-ayon si Howard. Ang kanyang pisikal na kondisyon ay hindi pa rin ang pinakamahusay. Kailangan niyang palakasin ang kanyang katawan, lalo na ngayon na hindi na niya maibabato ang mga bagay sa mga hayop tulad ng dati. Ang pinakamagandang bahagi ng buong kwento ng pagpatay ng mga hayop para lumakas ay nakapagtipon siya ng maraming buto ng trigo na nakakalat sa mapa, at sa ganoon, maaari na niyang simulan ang muling pagtatayo ng silungan. Hiningi niya kay 2003 na muling itayo ang silungan at ipaliwanag ng eksakto kung paano sila magtatanim at iba pa, dahil ang agrikultura ang kanyang espesyalidad. Pumayag ang robot at nagsimulang magbigay ng leksyon sa agrikultura. Ipinaliwanag niya talaga kay Howard ang buong proseso ng detalyado, ngunit hindi ko nababanggitin dito dahil napakalawak. Sa kabuuan, sinabi niya na maaari na siyang magtiwala sa kanya para gawin ang lahat ng kailangan. Sinabi ni Howard na gusto niyang tumulong, ngunit sinabi ni 2003 na ang agrikultura ay trabaho niya. Kailangan ni Howard na patuloy na mag-improve. Tinanggap ng pangunahing tauhan ito. Nagkasundo sila na sa araw siya ay lalaban, at sa gabi, maaari niyang gawin ang gusto niyang gawin. Ngunit sa gabi, siya ay mag-eensayo. Lumipas ang ilang panahon, at nakita natin si Sharon Yang na naglalakad sa silungan, nakakarinig ng ilang tunog na parang ungol. Ito ay si Howard, gumagawa ng mga push-up upang makakuha ng hindi maipaliwanag na porma. Nakita ni Sharon ang tagpo at nahanap itong kaawa-awa dahil hindi man lang siya makagawa ng isang push-up. Napansin niya ang kanyang mga braso na lahat ninalkal ng asido, nanginginig ng walang tigil, at nagtataka kung dahil ba ito sa asido. Mukhang napakahina niya. Hindi ito maganda. Maaaring makaabala ito sa kanyang mga plano. Nagsimula ang ika-9 na araw ng laro na nakahiga si Howard sa sahig ng silungan, nakatulog siya roon sa sobrang pagod. Ngunit ginising siya ni Sharon. Mabilis siyang nagising at nakita ang babae roon. Sinabi nito sa kanya na sumama sa kanya dahil may gusto siyang ipakita. Lumipas ang ilang panahon, at nakita natin si Howard na nakabuka ang bibig sa ipinakita sa kanya, isang napakaastig na exoskeleton. Nakita ni Howard ito na kamangha-mangha at tinanong kung ano ang kaya nitong gawin. Sinabi ni Sharon na ito ay isang individual na exoskeleton lamang, mas simple kaysa sa paggawa ng isang buong robot, at wala pang sapat na materyales upang gumawa ng isang mas kumpleto. Ang maximum na lakas ng suntok ay 300 pounds, maaaring i-adjust ang lakas kung kinakailangan. Siyempre, kailangan ng isang fragment ng energy core bilang panggatong. Talagang napahanga si Howard sa mga metal na braso na ito. Magiging kakayahan niya na magbigay ng mas malakas na atake at magdepensa laban sa mga ngipin ng hayop. Sinabi ni Sharon na alam niyang imposible siyang pigilan, kaya't mas mabuti pang gumawa ng isang bagay na maaari niyang magamit. Pagkatapos ay hiningi niya na dalhan siya nito ng isang bagay. Tinanong niya kung ano ito, at sinabi ni Sharon na pumunta siya sa mga lugar na minarkahan sa mapa. Gusto niya ang mga lots na naroroon. Tinanong ni Howard kung gusto niyang patayin siya. May mga hayop doon na may fighting power na 10k. Inanalisa niya ang mapa at nakita na ito ay isang mapa mula 10 taon na ang nakakaraan. Mukhang may mga silungan doon dati. Sinabi ni Sharon na ang mga detalye tungkol sa mga silungan ay hindi makita sa mga talaan. Pinagmasdan ni Howard ng mabuti ang mapa at nakita na may mga halimaw na may fighting power na hanggang 100k, mga kasama. Iniisip niya kung talagang may mga halimaw na may 100k fighting power. Kung ganoon, ang hand-to-hand combat ay imposible, kahit pa sa mga metal na braso. Ang tanging paraan upang talunin sila ay gumamit ng armas. Ang tanging paraan upang talunin ang larong ito ay magsimula mula sa ibaba at magtipon ng mga armas habang naglalakbay. Ito lang ang paraan upang labanan ang halimaw sa ganitong antas. Sinabi ni Howard kay Sharon na ligtas ito. Kailangan niyang tuklasin ang mga lugar na iyon. Ngayon, magsisimula sila sa pinakamadali.
Sinabi ni Sharon na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang tulungan siya, at ang pinakamahalagang gawain ngayon ay mangalap ng impormasyon. At, magiging maganda rin kung makakabalik siya ng isang hayop. Well, lumipas ang ilang panahon, guys, at nakita natin si Howard na nag-aayos ng kanyang itsura. Pinutol niya ang kanyang buhok sa default na estilo at nagsuot ng eye patch. Ngayon, handa na siyang simulan ng umagang pagsasanay, at sa hapon pupunta sila sa mga guho. Hey Howard, tingnan mo. Ngayon, katulad mo na ako. Isa na lang ang mata mo. At sinabi ni Howard na sinabi ni Sharon na mas mabuti na takpan ito dahil kung hindi ay maaaring magdulot ito ng problema sa kalaunan. At dahil mas matalino siya kaysa sa kanya, mas mabuting makinig. Pero, hindi naman ito malaking bagay. Lumipas pa ang ilang panahon, at ngayon nakita natin ang isang mabituing kalangitan. Isang headset na may logo ng Trigo. Si Sharon yang ay sinusubukang makipag-ugnayan sa isang tao gamit ang mga signal ng radyo, ngunit walang sagot na natanggap. Sumuko siya, ngunit sinabi niya na natapos na ang text-to-speech conversion. Hindi na niya kailangang subukang i-decipher ang kakaibang wika. Panahon na para tingnan kung ano ang nakasulat sa mga tala-arawan ng lugar na ito. Pindot niya ang play, at narinig ang isang boses na nagsasabing ngayong araw ay ang taon ng pagdiriwang ng mga Guardians. Sinabi ng boses na kakantahin nila ang dakilang layunin ng mga ninuno mula 400 taon na ang nakalipas, magpapalaw ng bonfire, titingin sa mga bituin, at itataas ang kanilang mga kamay. Patuloy ang boses, na nagsasabing kapag nakahanap ang kanilang mga ninuno ng bagong tahanan sa mga bituin, babalik sila at pangungunahan sila palabas ng dagat ng pagdurusa. Sila ang walang takot na Guardians. Sa puntong ito, nakita natin ang isang logo na nakasulat na Museum of the Guardians. Dumating si Howard sa tila guho ng Museum of the Guardians. Ang halimaw sa lugar na ito ay isang grupo ng mga hyena. Sa fighting power na 100 puntos, kaya niya itong harapin. Sinabi ni Howard na hindi niya naisip na makakakita siya ng isang guho na museo. At tinanong si 2003 kung ayaw niyang gamitin ang pagkakataong ito upang ikwento ang kasaysayan ng lugar na ito. Lumabas ang mga mutant na hyena, ngunit mukhang hindi sila nababahala. Sa katunayan, sinimulan lamang ni 2003 na ikwento ang kasaysayan ng lugar. Ikinwento niya na nagsimula ang lahat ng tumama ang isang radioactive meteorite sa Earth 400 taon na ang nakalipas. Nakikita ng mga ninuno ng sangkatauhan ang meteorite bago pa ito mangyari. At alam nila na ang sakunang ito ay papatay sa karamihan ng mga species sa Earth. Kaya't tumigil sila sa pakikipaglaban at nagkaisa. Ito ay nagdulot ng mabilis na pag-unlad ng agham at teknolohiya upang makagawa ng mga spaceship. Bago pa tumama ang meteorite sa Earth, ang sibilisasyon ng tao ay lumipad sa kalawakan. Ngunit hindi kayang i-accommodate ng mga spaceship ang lahat. Ilang tao ang kailangang isakripisyo. Ang mga huling nakaligtas sa cataclysm na ito ay nagsanib puwersa at bumuo ng isang bansa. Sila ang mga tagapangalaga. Ang dedikasyon at tapang ay naipasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Sinasabing kapag ang mga ninuno ay nakatagpo ng bagong tahanan sa universo, sila ay babalik upang sunduin ang mga naiwan. Ngunit ang mga naghintay ay naghihintay ng daan-daang taon, at tanging mga abnormal na radioactive na nilalang ang dumating. Madaling natalo ng mga mandirigmang tagapangalaga ang mga ito dahil, sa kabila ng lahat, sila ay may teknolohiyang iniwan ng mga ninuno noong sila ay umalis 400 taon na ang nakalilipas. Ang kanilang kapangyarihang militar ay kayang durugan ang anumang halimaw. Gayunpaman, ipinakita ng mga natuklasang arkeolohiko na ang mga ninuno ng mga tagapangalaga. Ang mga taong nanatili sa lupa upang mamatay, ay isinakripisyo lamang dahil lahat sila ay mga kriminal. Ito ay parang bomba sa moral ng mga tagapangalaga. Natuklasan na silang lahat ng mga inapon ng sangkatauhan, ay nagmula sa mga kriminal. Ang kanilang pagmamalaki at dedikasyon ay biglang naging biro. Lahat ng kanilang pinaniniwalaan ay isang kasinungalingan. Walang sino mang babalik para sa kanila. Ang natitira sa sangkatauhan ay iniwan upang mamatay. Ang talakayang ito ay napakalalim, at maraming tao ang nagkaroon ng iba't ibang opinyon. Nagsimulang tumindi ang pagkakawatak-watek, at ang mga tagapangalaga ay lalong nahati. Hanggang sa ang bansa ay nahati sa mga regional na autonomiya. At ang mga tao ay nagsimulang magtuon ng pansin lamang sa kanilang mga sariling grupo. Ang pagkasira ay kumalat sa karagatan, at habang ang bawat grupo ay nag-aalala lamang sa kanilang sarili. Wala nang gumawa ng anuman upang pigilan ito. Patuloy ang tinig, sinasabing ito na ang huling pagkakataon na ipagdiwang ng witch shelter ang mga tagapangalaga. Nananalangin sila sa mga ninuno, ngunit hindi sumagot ang mga ninuno. Ang huling sundalo ay namatay sa pagpunta upang tuklasin ang shelter sa ilalim ng buwan.
Ngayon ay oras na niya. Sinasabi ng tinig, nag-iwan ito ng isang tapat na robot sa shelter na tinawag na 2003. Naroon siya upang protektahan ang shelter at iligtas ang mga sundalong bumabalik na sugatan. Pagkatapos ay sinasabi niyang kapag ligtas na ang mga tao, babalik siya upang sunduin siya. Isang pangako. Matapos makinig at isulat ang lahat ng ito, sinabi ni Sharon na hindi nakapagtataka na mayroon silang mga guhit kamay na mapa. Kahit na may mga satellite, ang unang grupo ng mga tao ay pawang mga kriminal. Marahil may ilang mga inhinyero. Sa huli, sinabi niyang sana makahanap si Howard ng magandang bagay sa mga guho. Kung siya ay kasing walang silbi ng mga tao sa kwentong ito, kailangan niyang alisin ito sa kanyang buhay. Tungkol kay Howard, siya ay nasa ibaba, binubugbog ang mga mutant na hyena, sinusubukan ang kanyang bagong exoskeleton. Sinipa niya ang isang hyena ng buong lakas, na nagpatomba dito malapit sa isang natutulog na robot sa gitna ng mga guho. Agad na nag-ilaw ang robot, at binalaan ni 2003 si Howard na ito ay isang level C. Sinasabi nitong mag-ingat dahil ang robot na ito ay walang artificial intelligence. Ito ay basta na lang aatake sa sino mang magtatangkang sumalakay. Nagpasalamat si Howard sa Diyos na may dala siyang bakal na guwantes. Kung hindi, kakailanganin niyang makipaglaban sa isang bakal na robot gamit ang kanyang mga kamay lamang na magiging mahirap. Sumugod ang robot sa ating bida na naalala ni Sharon na ang metal na singsing ay ang CPU ng robot. Habang nakikita ang metal na singsing sa dibdib ng robot, sinubukan ng makina na tamaan siya, ngunit naiwasan niya ito. Pagkatapos ay mabilis niyang ginamit ang kanyang mga metal na kamay upang bunutin ang singsing mula sa dibdib ng robot. Itinaas niya ang kanyang metal na braso, at sa lahat ng lakas ng kanyang exoskeleton. Pinukpok ang robot sa dibdib, habang ginagamit ang kanyang kabilang kamay upang bunutin ang singsing. Ginamit niya ang kanyang binti upang itulak ang na-deactivate na robot. Sa sandaling iyon, isang pinto sa likuran niya ang bumagsak. Sinabi ni 2003 kay Howard na siya ay naging mas matalino. Sa armor na ito, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay ngayon 200. Iniisip ni Howard na napakaliit nito. Masyadong mabagal ang pagtaas. Kailangan niyang makipaglaban sa mas mahihirap na nilalang, kaya sinabi niyang tingnan kung ano ang nasa likod ng pintong iyon na bumukas. Pumasok silang dalawa sa silid, at nang makita kung ano ang naroon. Tinanong ni Howard kung hindi ba pwedeng maging mas maganda ang laro para sa kanya. Isang kalansay. Matapos dumaan sa napakaraming problema, isang kalansay ang sumalubong sa kanya. Sabi ni 2003 na kilala niya ang kasuotan na iyon. Siya ang tagapangalaga ng museo, ngunit kakaiba na ang kanyang damit ay buo pa rin. Ang kalansay ay nakatayo at tila hindi nasira sa anumang bahagi. Bakit hindi siya umalis kasama ng iba at kahit nagpadala ng isang security robot upang harangin ang entrada? Sumagot si Howard na nais niyang mamatay kasama ang kultura. Ang silid ay puno ng mga libro, lahat malinis at maayos. Sila ay mahusay na naprotektahan. Ngunit sinabi niyang hindi ito kailangan. Kung umalis siya, maaaring nagkaroon siya ng pagkakataon na bumalik at muling buhayin ang lugar na ito. Patay na siya, hindi siya makakapagligtas ng anumang kultura. Ngunit nang buksan niya ang libro, nagulat si Howard. Ang mga ito ay mga bandila ng lahat ng bansa. Tingnan mo, naroon ang Brazil, Neymar, Ronaldo, Ronaldinho. Sabi ni 2003 na ang mga ito ay mga bandila ng mga ninuno. 400 taon na ang nakalilipas, sinabi niyang tumingin sa paligid. Ang mga bagay sa silid na ito ay pag-aari ng mga ninuno. Pagkatapos ay nakita namin ang ilang mga kamangha-manghang mga pinta sa dingding mula sa iba't ibang lugar sa buong mundo ng iba't ibang mga may akda. Sinabi ni Howard na binawi niya ang mga obserbasyong ginawa niya tungkol sa tagapangalaga ng museo. Mayroon siyang limitadong pananaw. Ngunit binalaan siya ng robot na ang mga pinta na ito ay peke. Ang mga tunay ay lahat hinakat noong dumating ang meteor. Ang mga silungan ay madalas na magkaroon ng mainit na talakayan kung paano ibabalik ang mga gawaing ito. Mabilis na napagtanto ni Howard na may mga peking bagay, tulad ng isang samurai na may dala-dalang Gatling gun. Lumipas ang ilang oras, at nakita natin na habang naghuhukay ng libingan para ilibing ang tagapag-alaga ng museo. Sa wakas, sinabi ni Howard sa robot kay 2003 kung saan siya nanggaling. Hindi makapaniwala ang robot na ang ating pangunahing tauhan ay isa sa mga taong nabuhay doon 400 taon na ang nakakaraan. Lagi niyang inaakala na isa siyang sundalong may amnesia. Ibig sabihin, siya ay isa sa mga ninuno. Ngunit sinabi ni Howard na hindi pa siya nag-aasawa. Hindi tamang tawagin siyang ninuno. Sinabi ng robot na siya ay isa sa mga ninuno, ngunit hindi siya mukhang isa sa mga ninuno. Wow! Nakakita ka na ba ng mga cute na hayop tulad ng mga pusa, aso, at mga ibon?
At nagtanong si Howard, ano ang ibig mong sabihin? Walang mga pusa o aso sa mundong ito. Sinabi ng 2003 na wala. 400 taon na ang nakakaraan noong papalapit ang meteor, abala ang mga tao sa pagtakas, pagpatay sa isa't isa, at pag-o-orgy. Sa anumang paraan, karamihan sa mga alagang hayop ay pinabayaan. Pagkatapos ay bumaba ang temperatura ng mundo, at dumating ang mga mapaminsalang bagyo at snowstorm. Bago dumating ang meteor, halos maglaho na ang mga cute na hayop. Sinabi ni Howard na maghintay. Parang pamilyar ito. Ito ang nangyari sa huli niyang panaginip. Pagkatapos ay pinulot niya ang aklat na may kasaysayan ng mga tagapangalaga at hindi makapaniwala sa kanyang nabasa. Ang kalapit na bituin na Centauri C ay sumabog at ang mga piraso nito ay tatama sa Earth sa humigit kumulang 1 taon. Ito ay nagdulot ng matinding kaguluhan sa lipunan. Ang lahat ng kuryente ay ginamit para sa pagtatayo ng spaceship. Ang kuryente ay naputol kaagad pagkatapos nito. Nakita natin ang isang eroplano na puno ng mga tao na tumigil sa paglipad sa gitna ng biyahe. Sunod, nakita natin si Howard, sa kanyang unang araw ng kanyang unang panaginip, tumitingin sa paligid at napagtanto niyang nag-iisa siya. At noong ang eroplano ay tumama sa gusali malapit sa kanya, sa wakas ay naintindihan niya. Ito ay isang serye ng panaginip. Habang nabubuhay siya sa lahat ng kwentong iyon ng pangangaso ng mga lobo, gumagawa ang mga tao ng mga spaceship. Naalala niya ang AI-63 na nagsasabing ang panghuling layunin ng larong ito ay malaman kung gaano kahusay ang hinaharap ng mga tao sa tulong ng manlalaro. Ibig sabihin, ang ginagawa niya ngayon ay nakakaapekto sa kung paano umuunlad ang mundong ito. Kaya't ibig sabihin maaari niyang subukang baguhin ang kasaysayan ng mundong ito. Dito nagtatapos ang video ngayon, mga kaibigan.